Ay nako, ang init sa gabi. Kaya ako naka t-shirt lang ako. So malapit lang naman yung pupuntahan ko, no? So guys, sa mga nag-iisip pa rin dyan kung bakit nga ba Honda Click ang dapat yung bilhin, hindi naman sa ini-endorse or pinopromote ko ang Honda Click, lalo na itong 125i version 3. Hindi ko sigurado kung may version 4 na ha, or 2024 model lang yon, kasi ito version 3 ay 2023 model. So hindi ko alam yung version 4 kung 2020, hindi ko alam kung yung 2024 model yung nilabas ngayon ay version 4 na or version 3 pa din. Pero pinagkaiba lang naman ata nila ay decals lang guys. So tulad ng limited edition, no, medyo may kamahalang konti, pero ang pinagkaiba niya lang dito sa normal na Honda Click na version 3 ay decals din. Yung limited edition ay may color blue. So kung bibili kayo ng motor na worth of mga 80,000 pesos pataas, hanggang 80,000 ganun. Ito kasi nabili ko 83,000 eh. So yung katrabaho ko bumili siya 85 ata ngayon. 84. Oo nga, 84,000. Nag-cash siya ng Honda Click 84 niya nakuha. So bakit nga ba Honda Click? Unang-una, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Honda Click ay kahit na 125cc, liquid cooled na. Kaya hindi ka mangangamba sa mga malayo ang biyahe, kasi hindi mo alalahanin yung pagtirek or yung overheat. So alagaan nyo lang sa coolant. So yung coolant naman, hindi naman palagi yan sinasalinan, paminsan-minsan lang yan. So check nga lang, meron naman to sa gilid dito sa may likodan gulong. Likodan ng gulong, meron naman tong silipan kung yung coolant mo ba ay bumabawas or dumadagdag. So ako, 1 year and 2 months na tong motor ko, ay isang beses pa lang ako nagsalin. Ngayon chinek ko is parang kukunti lang talaga yung nabawas. Although hindi naman talaga siya dapat bumawas unless may tagas. Ano pa sa Honda Click? So i-compare mo naman sa stock na gulong ng mga Mio ay 125, no, is napakalaki ng kanyang gulong. Tapos yung ground clearance niya ay hindi naman ganun kababa. So yung mga umaangkas nga sa akin dito, nahihirapan, ang taas-taas daw ng motor ko. Pero 125 lang naman to. Kahit nga ako nahihirapan kapag ka traffic, tapos sakit sa betlog. Kapag ka traffic, tapos pasingit-singit, di ba ang taas nitong upuan. So kaya pinatabasan ko to ng konti sabi ko napakataas naman masyado. Medyo tumitiad-tiad ako ng kauntian So sa kalsada, sa road, dito sa highway is wala ka naman talagang problema, masarap siya. And then sa rough road naman, syempre hindi naman to naka-design para i-adventure mo. Yung gulong nga nito pang road, pang highway. So hindi ko siya recommended sa lubakan, although pwede naman. Nakadaan din naman ako sa mga lubakan. So hindi mo lang siya pwedeng i-trail. Kung gusto mo ng pan-trail na automatic, pwede yung Suzuki SkyDrive crossover. So yung gulong niya naka-design sa pang-trail. Tapos yung Honda ADB 160. Pero kung pan-trail talaga na gusto mo is mag-enduro. Tapos ipang off-road mo yung gulong, yung may spike. Yun talaga yung pan-trail. So pa nagustuhan ko dito, lahat ay LED na. Tama yan, no? Yung ating ilaw, tanggalin natin ang mini driving light. Hindi naman kita kaya nagpakabit ako ng mini driving light kasi ang hina-hina ng ilaw. Tingnan mo, pag binuksan ko, tsaran! Lakas, di ba? So yun, lahat na po ng ilaw nito, ng signal light, headlight, turn signal, tapos stoplight, tail light ay LED na po. Hindi tulad nito, tamo, itong Mio 125. Hindi naman sa pinagkukumpara ko, pero parang gano'n na din lahat ata ay halogen bulb type. So madali mapundi, ganun, tapos mas madali mag-init. So itong LED medyo matagal-tagal ang buhay. Ingatan na lang, ayusin na lang yung gamit. At itong display, itong ating speedometer is digital na. Naman napakaganda Ang odo ko nga pala ay 8,679. So
nagsimula ako nagtrabaho. Dumagdag na dumagdag. Araw-araw ba naman binibiyahe ko ay 14 to 16 kilometers. Bali ka na yun Kaya dumagdag ng ganyang kalaki ang ating odo. Pero hindi na masama para sa 1 taon at 2 buwan na edad ng ating motor ay may ganyan palang natatakbo. Hindi ko kasi tinuloy yung pag-adventure ko yung paggagala ko. Di sana mas malaki na yung takbo nito. So ngayon siguro next month matutuloy na natin yon. Ano pa ba nagustuhan ko dito? Yung gulay board. Although given naman sa mga scooter, pero hindi sa mga NMAX at saka Aerox. Tsaka ilan nandito sa gitna kasi nandun yung tangke nila. Tapos ang ilaw nito is automatic na, wala na siyang patayan. And ano pa, itong turn signal ko alam nyo guys, nung umuwi ako ng Pilipinas di ba nga, sanay ako dati na ang gamit ko Rusi, tapos Yamaha, ganun, mga Suzuki na gamit kong motor. Tapos yung motor ko mismo Rusi, yung turn signal is nasa gitna. So ito, yung turn signal niya is nasa baba. Tapos yung busina niya nasa gitna. Ang cute no? So noong una nalilito-lito ako, pero nasanay ka is mas maganda naman talaga na nasa gitna yung busina. Kasi bakit? Kaysa mag-placer ka bumusina ka na. Sabi nga ng tatay ko preno gamitin mo, hindi busina. Imbis na tumigil ka, mag-minor ka, is bubusina ka pa. Ano pa ba ang magagandang nagustuhan ko sa ating Honda Click? At bakit nga ba Honda Click? At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa motor na to, kita mo yung mga Honda Click talamak talaga. Parang naging click pa siya kaysa sa Mio. Mio 125. Pero nung hindi pa uso yung click, mga Kawasaki, yung version 1 pa lang ang click, Mio ay 125 talaga ang gusto kong bilhin. Kasi parang sok na sok sa akin, tapos sok na sok din sa budget. So yung pinaka-nagustuhan ko nga pala dito is yung fuel consumption. Kung sa patipidan lang ay talagang ilalabang ko tong Honda Click kaysa dun sa Rouser. Ito yung mga Kawasaki Rouser, diba? Napakatipid yan. Suzuki Smash, napakatipid yan. Pero dito sa category ng automatic, alam naman natin pagka sinabing automatic is medyo matakaw-takaw sa gasolina. Pero iba na ngayon, FI na kasi to. Tapos hindi ko alam bakit napakatipid dito. Siguro dahil sa throttle hobby Hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo kapag tinatamad. Tulad dito nagba-vlog tayo, umiimik-imik, medyo maluma ilang takbo natin. Pero kahit sabihin mong 125 lang to, ay pumapalo to mga Kawasak na 100. Proven and tested ko. Hindi naman niya saglit maabot yung 100. Siguro maglalaan ka din ng medyo mahaba-habang kalsada para maabot yung 100. Pero yung mga 80 to 100 normal niyang matatakbo agad yan, no? Hindi lang agaran. 80 yan, normally hindi siya mahihirapan. Lahan nga natin to, natatakot ako. Baka mamaya biglang lumiko na lang. So ayun, sa speed naman hindi ka mabibitin dito kasi tumakbo ka ng 80, mabilis na yun. Normal nito sa 80 is hindi naman ganun kagalit pa yung makina. 100 yun. Pero nag top speed ako dito dati 116 kilometers per hour. 116 yun. Tapos one time medyo maganda yung kalsada sa may Chaong, Quezon, no? Tinesting ko ulit to na palit na yung tambutso, tapos na remap na, tapos yung bola ko 12 grams na pialtang ko. Tinesting ko ngayon, so pumalo siya ng 120. Oo nga, 120 kung di ako nagkakamali. So yun yung pinaka top speed ko dito sa motor na to. 120 kilometers per hour. Biroy mo sa isang 125cc napapalo ng 120 kilometers per hour, napakabihira, no? Sa mga nagtatanong kung ano daw bang gamit kong panggilid, so lahat dito sa panggilid ko ay stock lang, all stock, maliban na lang din sa bola. Kasi kaya naman ako nagpalit ng bola is may kanto-kanto. Kada magpapalinis ako makakakita ako ng kanto or
Nakatatlong palit na nga ito ng bola eh. Nung nagpalinis ako, pag nakita ko na may kanto na, is pinapalitan ko na. Katulad nung huli kong palinis dito, nakita nung mekaniko naglinis is may kanto na konti. Sabi ko sa palaki yan. Sa palaki din naman yan. So palitan ko na lang. Kalas na din naman eh, baklas na din naman. Sa pinalitan ko, ang nirecommend niya sa akin, yung available lang nila ay JBT na 12 grams. So, yun ang pagkakaalala ko. Hindi ako totally sigurado kung yun talaga, pero yun yung naaalala ko, JBT na 12 grams. Sa torque naman, sa power, hindi mo naman kailangan paghanapan ng napakalakas na power ng katulad ng mga 150 or 160cc. Sa makina niya na 125cc lang is sakto lang yung power niya. Kung gusto mo ng mas malakas na power, mag 150cc ka lang, mga Aerox 155. Tapos 160cc mga ADB o click 160. O diba? Yan yung mga malalakas talaga. Pero ito, given na 125cc lang, consider nyo naman yung kanyang makina. Tapos hahanapin yung power. So ganun lang yun. Ang kagandahan lang sa mga gantong scooter, yung mga gantong nakatago yung paano, is proven and tested ko na sa mga ulanan. Tsaka sa mga ambon. Siyempre pag umambon o kaya umulan, basa yung kalsada, di ba, pag umulan tatabi ka sa mga gasolinahan, magpapatila ka. Tapos pag nag-go ka na, di ba, basa-basa yung kalsada, hindi natitilapsikan. So yung sapatos mo is mababasa lang pag tumigil ka at itatapak mo sa semento. Pero yung sabihin mo na nanakbo ka, is hindi mababasa yung paa mo dito. Safe na safe sa loob. So hindi din naman ganong kakiputan itong ating gulay board, no? So tamang-tama lang para sa dalawang mong paa. Minsan nga pag bumibiyahe ako, pag galing akong Quezon pumunta dito sa Laguna may dala pa ako sa gitnang lambanog, isang Wilkins So ano pa, overall yung upuan naman niya, yung stock niya is nakakangalay din. Pag katagalan parang nakakahapdi na din ng puwet. So lahat naman, kahit nga sa sasakyan medyo namamanhid yung puwet ko, di ba, ganda-ganda na ng upuan. Tapos dito pa kaya sa motorsiklo. So ngayon pinatabasan ko lang to kasi unang-una di ko naman dapat papapatabasan. Ang bala ko dito is palta na lang ng flat seat. So naisip ko, bakit pa ako magpa-flat seat, binibiyahe ko to ng malayo minsan. Mga ngalay lang lalo ako dun nga sa Makapal, mga ngalay na ako dito pa kaya sa flat seat. So ginawa ko, nakita ko din naman na may kamot ng pusa doon pa yun mga ilang buwan na, may 5 buwan na ata yung kamot ng pusa na yun. So yun, pinaltan ko na, nag-decision na ako na paltan yung seat cover, and then tabasan na din. Sabi ko, pwede ba tabasan, magkano ba idadagdag ko? 50 lang naman yung dinagdag ko, tapos 50 yung labor. O diba, tabasan ko na. Ang ganda niya ngayon. Tapos yung upuan ko bride, medyo pricey kaya, pero nagustuhan ko naman. Ang kapit niya sa pet, ang sarap niya upuan. So yun lang guys, tingnan niyo naman ang ating Honda Click sa gabi. Ang ganda pala ng ilaw niya dito. Yan ang ating Honda Click 125. Ingat na ingat ko yan. Kaso nga lang, nagkatama siya dito, natumba kasi ito gawa ng hangin guys. Yan ang ating MDL. Yan, dalawa. Kinis pa din, parang hindi 1 year old. So nakadepende na kasi yan sa pag-iingat at saka pag-aalaga ng motor mo. Kasi itong mga pairings cover is mabilis yang pumupas kung di mo iingatan ng ayos. So hindi ko naman to binababad sa initan. Tapos pag naulanan to, ginagawa ko pagkadating ko sa bahay is binubuhusan ko ng tubig na galing sa gripo, yung may mga chlorine. Tapos saka ako siya tutuyuin. So yun ang ginagawa ko lang dito pag nauulanan. Hindi ko talaga siya pinapatuyo. Maliban na lang kung nasa biyahe ako, tapos inabutan ako ng ulan, tapos natuyuan sa daan, yun. Pero pagdating ko naman sa bahay, is diretso car wash to. Kahit gabi yan, hindi ako makakatulog na hindi kina-car wash. Pag sobrang pagod lang ako, tapos di ba inulan ako, tapos natuyuan, ang putik lang naman niya, mga alikabok, is nasa gulong, nasa tambutso, ganyan. Yun lang, tinatanggal ko lang yung mga putik-putik, tapos binubuhusan ko lang ng tubig na galing sa gripo.
Tapos saka ko patutuyuin. Tapos pa-final car wash ko yan kinabukasan na paggising ko. So yun lang guys. Bakit nga ba Honda Click 125? Kasi ito yung trip ko. Hindi ko naman ipipilit to sa inyo. Depende yan sa trip nyo. Parang ang weird ng vlog ko, no? Tapos kanina parang pinopromote ko, tapos ngayon depende sa trip nyo, no? So nakadepende naman talaga yung trip nyo. Ito kasi trip ko, kasi ito din yung kaya ng pera ko. Depende din kasi yan eh. May trip mo pero hindi mo kaya. So ito medyo trip mo pero kaya mo. Oh, dito ka na, at least may motor ka na. Ganun din naman 150cc, 125cc, makakarating ka din naman sa paroroonan mo. Yun yan yung Rosy ko na 115cc. Abot din ako ng Quezon to Cavite, Quezon to Batangas. So depende lang sa paggamit at sa pag-aalaga mo ng motorsiklo. So yun lang mga kawasak, ano, kung bibili kayo ng motor ay siguraduhin nyo yung gusto nyo, yung trip nyo, at hindi yung sinasabi ng ibang tao tulad ko. Yan mga kawasak, ride safe always and peace.